Pero hindi ako ma-worthy na person. Hindi ako ma-worthy na person. Kung hindi niyo pa nakakalata. Hala! Hindi ako ma-worthy na person. Hindi ko alam. Hindi ko Parang ang worthy. daldal mo ngayon. Hala! Pagkakakilala ko nga sa'yo, worthy. Extrovert. Anong magagawa niyang 98 mong grade pag sinapak kita? Ikaw nga. Anong magagawa ng mama mo pag bawas na yung ngipin mo? Ganun yun. Yun yung ano, Oh, yung guys, pwedeng gawin. May Vince dun sa mga nagsasabing ipagpe-pray na lang kita kaysa magbigay ng tulong. Pag kunyari, problemado si Vince, magbigay ka daw pera. Ayaw niya ng prayers. Yung prayers. Di daw niya 1,000. magagamit yan. Sabi nga ni Senator B, makakain mo ba yung prayers na yan? Si Zar kasi masyadong mabait pero kung tropa ni Zar sila Sasa, girl, ganun. Di, na-square talaga yun. Na-square yung friend na yun. Squarein yun paglabas talaga ng school. Ako squarein ko yun. Aayain ko yun sa Gilarme ng 3 p.m. sa Bunutang kami. Ganun. Alam niyo, nagulo yung worldview ni Vince. Pinasok niya tong session na to na akala niya ma-resolve natin yung issues niya sa love life niya. Actually, napa-question siya. Ang dami ko yatang maling ginawa. Dapat pala nag-away pala muna. Oo. Walang awatan. Mali yung mga tactics mo, Vince. Sorry. Taking notes. Tapos, yung isang sapatos ng kaklase mo, dapat tinago mo sa kabilang section. Tapos sa pinakamataas na bill, yung fifth floor doon sa kabilang dapat section. sa gitna ng kisame dyan. Sa gitna ng kisame. Tapos, yung bimpo niya, isabit niya sa flagpole. Ganon. Hindi niya pinagalingan Nag-disappoint ako sa inyo Hindi sapat ang effort. Kahit anong gawin mong effort. Ay. Kahit punta ka pa Picture na ako. Kahit pumunta ka pa sa bahay nila ng gabi pagkatapos mo magsulat ng thesis, hindi sapat yun. Hindi pa rin sapat. Kung pangit na yung itsura mo sa kanila, wala nang sapat. Baka kasi pangit ka talaga. Yan mo yan. Paano niya? Okay lang yun, Vince. Makaka-alpas ka rin dyan. Minumulto na ako ng damdamin ko. Wag. Ilang beses ko na yun narinig. Legit. Tropa ko yung tropa Dapat daw ko. niya yung cup of Joe, guys. Tama na daw. Tama na. Awat na daw. Tama na, guys. Hindi na niya kaya. Tama na, Blin. So, ito na lang. Law number 9. Kung hindi ko siya ma-convince na kumugot na naman. Kung di mo ma-convince, anong gagawin mo? Kikidnapin. Yun yung action yun. Kung hindi nanalo sa argument. Law number 9. Win through your actions, never through argument. Which is actually related pa rin sa dating in some ways. Hindi na naging business, personal, professional development. Dating na to. Pero meron ang mga tao na ang hirap i-convince kasi yung iba, lalo na kung super close-minded, kahit anong sabihin nyo, hindi pa rin magbabagong isip nila. So parang kausap na lang yung pader, ganun. Na-apply mo na ba to, Vince, sa sarili mo? Sa love life mo? Nagawa mo na ba to na manalo through actions instead of arguments? Yeah. Kwento mo naman kami. Para alam mo kapag nagkwento ka, nakaka-move on ka. Oo, lahat ganun ba yun? pa nga. Ganun yun. Ganun yun din. Alam mo magkwento para maka-move on. Talagang Kasi therapy Oo. Parang ganun na nga. Therapy sesh. Parang ganun na nga. Pero hindi ako ma-worthy na person. Hindi ako ma-worthy na person kung hindi nyo pa nakakalata. Hala! Hindi ko alam. Parang ang daldal mo ngayon. Hala! Pagkakakilala ko nga sa'yo, worthy.
Extrovert. Gano'n. Tama na, sige, sorry, Vince, to na. Hindi ako word in a person, pero nagano ako, mahilig akong, yung love language ko kasi. Parang acts of service and recently gift giving din. So, Ay, Sorry naman, okay to, tatrapahin to. Yung Magregalo sa atin to, tatrapahin to si Vince. like, message na sa Vince. maybe. Pero like, yun yung pili ko mas may impact talaga sa mga tao. Para mas mapakita na yung intentions ko, good intentions, like, magbibigay ako ng gifts, titreat ko sila, or parang kung may kailangan silang tulong, nandun ako para tulungan sila, ganun. Which is more, well, for me kasi more, siya, it's better than comforting words. Kung, in most cases, better siya than comforting words. Kung kaya naman, yun yung yung guys, pwedeng gawin. May Vince dun sa mga nagsasabing ipagpe-pray na lang kita kaysa magbigay ng tulong. Pag kunyari, problemado si Vince, magbigay ka daw pera. Ayaw niya ng prayers. Yung prayers. Di daw niya 1,000. magagamit yan. Sabi nga ni Senator B, makakain mo ba yung prayers na yan? Kahit nga sorry, hindi yan eh. Kahit nga sorry like, nahirap pag sorry lang. So wait, Vince, nahihirapan ka mag-sorry or nahihirapan ka tumanggap ng sorry lang? Hindi, may kwento yan. Okay, yung sorry ni ikwento mo Vince, na. tapos may paipit na 1K, be. May paipit na. Sorry, tas may Gcash transaction. Ticket pala yun. Hindi, pero like, sa relationship na naman to, pero pag nag-away din kasi, minsan, hindi na sapat ang sorry. Like, nagsasawa na sa sorry. So, parang, ano magagawa ng sorry na yan? Like, bam! Grabe naman talaga for the Korean novela ang buhay talaga. Let's go! Gwansya na. Wait lang, parang nakaka-relate si Aileen. Aileen, parang parang gets din ni Aileen eh. Parang gets ni A kasi tumatawa-tawa si A sa gilid. Si A yata, hindi na... Kasama ko kasi yung hindi na boyfriend rin ko. tumatanggap na sorry ngayon. Hindi na rin tumatanggap si A na sorry. Kasama daw niya yung boyfriend niya, so pinaparinig niya sa boyfriend niya para hint, gano'n. Hello po sa boyfriend ni A. Hindi na daw po siya tumatanggap na sorry ngayon. Sarili kami book club. Hoy, ikaw din ganyan ka. O yung sorry daw. Para po sa boyfriend ni A, yung sorry dapat may kaakibat na 5K, guys. Oo, may Gcash transaction daw po pag nag-sorry please. Pakisend na lang. Salamat. Ay, may lang ako, gusto nga ako i-share. So, para maka-move on na tayo sa topic ng love life ni Vince. May gusto na ako share about dun sa convincing other people. Ako naniniwala ako na yung taong sarado hindi mo mako-convince and it's not your responsibility to convince them. So, sa akin, once you said your piece, then be at peace. Parang hayaan mo na muna siya. Siya na yung bahala dun kung gusto niyang i-absorb yun, kung paano niya yun ipaprocess. Parang do not put the burden on you na kailangan mong ma-convert siya, mabago yung perspective niya sa buhay. Kasi wala ang taong sarado talaga, wala kang mapapala sa kanya. Hindi siya magbabago just because you said something logical. Tapos, if a person is not open to the argument, kahit sobrang logical ng argument mo, kahit tama ka, kahit factual yung sinasabi mo, it won't matter. Kasi meron na silang concept sa utak nila, meron na silang worldview na yun yung isusupport ng utak nila. So just said your piece. Siguro sa akin as a manipulator. I'm so proud na in-embrace mo na yung role mo. Siguro instead of convincing them, try to trick them into thinking na they yung are tayo wrong. nag-trick tayo eh. Ay, iniisip niya. Paano ko bang, ang hirap gumawa ng example pero parang ganito, when someone is
parang meron kayong varying na perspective. Pero alam mo na ikaw yung nasa good side, ikaw yung tama. Parang instead na i-try mo siya i-correct by saying your example, parang i-try mong i-break yung paniniwala niya dun sa worldview niya na yun. Parang bibigyan mo lang siya ng konting nick na, parang mali nga yung inisip ko. Pero hindi mo sasabihin sa kanya explicitly. Di ko alam kung may loto, Janelle, pero feeling ko kasi 48 laws of power personified. Alin to? Law 8. Yung law 8. Okay, sa law 8 pala yun. Ayun, yung parang instead na i-convince mo siya, what you're going to do is, siya yung parang, mo siya, self-reflect. Parang Nag-reflect ganun. pa nga yung, nag-argue na kayo, tapos pinag-reflect mo pa si Ate Jaya. Oh wait, mag-reflect ka muna. Well, ganun din ako, kaya hindi na nanalo sa akin sa argument si Jaya eh. Kasi lawyer. Bira. Minsan nga ang argument na sa akin ni Jaya is papanalunin mo naman ako kahit minsan. Baka non-birthday ko, pwedeng manalo ko today. Parang ganun. Parang hindi ako para i-convince ka kapag kung mali ka. It's more of kailangan mo ma-realize na mali ka. Parang yun. And it's not my responsibility. It's your responsibility na ma-realize mong may mali ka, meron kang kailangan i-correct. Yun. And if all else fails, sabi mo sa kanila, what would Jesus do? Ganon. Para sila yung kabahan. Charing. Si Jan natatakot sa mga suggestion ko. Kuya, meron akong follow-up question dyan sa sinabi mo. So, Yes. paano mo nalamang ikaw ang tama sa sitwasyon na yun? Okay, sige. That's a good question. So, syempre, depende. Ako kasi marunong rin ako mag-sorry pag ako yung mali. Siguro yun yung advantage ko. Na pag ako yung mali, mauna naman ako mag-sorry, mauna ako mag-comfort. Pero pag tama ako, paano ko malalaman na tama ako? Moral compass, siguro yun lang. Kung siya yung morally correct, ganon. Bigyan ko kayo ng sobrang simple lang na example. Kunyari, meron akong nabasag na baso. Kunyari lang to Kunyari meron akong nabasag na baso. Tapos magagalit ka. Para sa akin, yung energy para magalit dun sa nabasag na baso, hindi equivalent dun sa baso. Especially kung kunyari $5 lang yan. Kaya $5, parang hindi mo kailangan mag-put out ng ganong energy. Parang ganon. So parang if the emotion is not equivalent to the action, parang kailangan nating i-re-evaluate yung natin, state of mind. Parang gano'n. Ayun lang naman. Siguro pero galing ako sa sobrang magagalitin kasi ako, guys. Sobrang hot-tempered ako before. Kaya alam ko rin kung saan nanggagaling yung mga hot-tempered na people. Kaya alam ko rin kung paano siya i-pacify. Pero yun. Yun lang po. Go Vince. Or Pero pwede hindi po rin, talaga ako manipulator. I would like to frame myself as pleasingly persuasive. Ayun lang. Thank you, Vince. pwede rin yung if all else fails, baka pwedeng i-please na lang yung person. Kasi nung binabasa ko yung book, naisip ko yung sa isang example, yung barista na may nagreklamo na customer, uy, padagdag nga ng ganito. Tapos pumunta lang sa likod, may ginalaw, tapos binalik. Wala namang ginalaw talaga. Hindi ko maharap yung TikTok na yun eh. Uy, actually nagamit ko na yung trick na yan. Yung sabi niya, the coffee is not too hot. So bumalik lang ako, pero hindi ako gumawa ng bagong coffee. Tapos binigay ko lang ulit yung dati niyang coffee. Tapos nag-thank you sa akin. So alam kong sinacharot lang ako. Sa mga nakakapanood po nito sa UK, alam niyo na po yung ginagawa ni Kuya Ernie. Marami lang time yun sa buhay. Meron talaga mga people na muna. Ayun, siguro mag-double down lang ako dun sa sabi ni Vince na yun nga yung nasa book na minsan kailangan mo lang ding i-cater. Parang yung iba kasi na nag-complain is gusto lang rin naman nilang ma-hear sila. Na to know that someone...
Someone is listening, parang ganun. Sorry po sa mga ma-hear dyan. Kami naman sa mahir yung makonyo mo namang na friend na yan, oh. Sorry. Marinig. Hindi kasi mali yung term madinig eh. Hindi dinig. Sige na, mahir na. The correct answer Mahir. is mahir. Ayun. Pero go, Vince. Baka may next ka pa dito. Meron naman. Pero yun ulit, reflection questions. Like, mga personal experiences niyo kung may nangyari na bang ganun na magsaserve kayo ng coffee or something. Or may kaaway kayo. May ano bang ginawa niyo nung may recent na kaaway niyo? Nag-argue pa ba kayo or Sabunutan. did your actions speak louder than your words? Like nagsuntukan na ba kayo? Sapakan. Anong magagawa niyang 98 mong grade pag sinapak kita? Ika nga. Anong magagawa ng mama mo pag bawas na yung ngipin mo? Ganun yun. Alam nyo, si Zar kasi masyado mabait eh. Pero kung tropa ni Zar sila Sasa, girl, ganun. Di, na-square talaga yun. Na-square yung friend na yun. Square yun paglabas talaga ng school. Ako squarein ko yun. Ayain din sa Gilarme ng 3 p.m. sa bunutan kami. Ganun. Squarein ko talaga yung mga ganun. Mabait si Zar. Yun yung takeaway ko sa gabing to na mabait si Zar. Kasi kung ako na-square ko yun, di. Tinali ko yung sapatos nun sa bangko, yung bag niya may laman na bote tsaka bato. Ganun. Bato. Lagyan mong bato, kuya. Bato. Yung sobrang bigat. Oo. Tapos pag tinanong ko nanay, sinong proof niyo? Wala namang camera dyan. Tapos, yung isang sapatos ng kaklase mo, dapat tinago mo sa kabilang section. Tapos sa pinakamataas na bill, yung fifth floor. Fifth floor sa kabilang dapat section. sa gitna ng kisame dyan. Sa gitna ng kisame. Tapos, yung bimpo niya, isabit niya sa flagpole. Ganon. Hindi niya pinagalingan eh. Nalisaboy ako sa inyo eh. Nagawa niyo po ba yan dati? Hindi. Nakwento lang sa akin. Na-question. Not theoretical. Nakwento lang sa akin yung Theoretical. friend ko. Theoretically. Nakwento lang niya yun. Tanong. Meron akong friend na ginawa na yun before. Marami din kasi ako friends eh. Mga naikwento sa akin ng friends ko yun. Tapos I take inspiration sa mga ganun na friends. Kasi, babalik tayo sa Law 7. Kung nagawa na siya ng friend mo, ipagawa mo ulit sa friend mo. Parang hindi True. ko yung Kasi kaya naman pala niya eh. Ay, kaya mo pala. Gawin mo nga ulit. outsource mo yung mga Galing mo dyan. medyo I-outsource mo pangbandagulo. yung revenge mo. Oo, Ganon. i-outsource mo yung revenge mo. Huwag kang papayag na ikaw yung mapiprinsipal para at least nakaganti ka na, hindi pa ikaw yung mapiprinsipal. So, True. meron ka dapat mga goons na kaibigan. Diba? Oo, si Sasa Girl. Yung mga nakship ni Sasa Girl. Oo. Ganun, i-outsource mo yung revenge. O, tanyo, True. di ba pag sa mga mga series, yung mayayaman, hindi sila, may hitman sila, hindi sila yung aatake, ganon. So, Hindi rin sila yung nakukulong. hindi rin sila yung Diba? makukulong kasi yung hitman Ganun. yung makukulong. Ganon yun, guys. Mindset lang, mindset. Law number 7. Parang hindi okay yung mga suggestions. Parang mali yung na tinuturo binibigay. natin sa today's episode. Ano ba yung actually tanong ko rin. Ano yung mga preferred yung resolution sa mga conflicts? Violence. Preferred tactic. Okay. Hindi. Lahat ba tayo dito? lahat ba tayo dito? Sa akin, peace and love. Kabaliktaran. Oo, hindi ako violent person. Kung kaya kong ma-resolve sa diplomasya, i-resolve ko muna sa diplomasya. Pag hindi ka rin mag-hire ka ng goods. Ganun yun. Pero mag-start ka muna sa diplomacy. Kung baga may plan A, plan B, tsaka plan C ka. Yung plan C mo violence. Oo. Kaya gana kasi plan A yun. Pag di gumana yung violence, plan B niya yung diplomacy. Baliktad lang kami. Pero nandun naman lahat. Pero at least kakausapin mo. Like, basag na nga lang yung labi niya. Pero kakausapin mo pa rin siya.
May black eye na siya. Siyempre, pag may black eye na siya, mas magiging na siyang amenable dun sa conversation. Sabi mas kalmado na siya. Oo. Mas receptive na siya sa sinasabi mo. Kasi nabugbog mo na eh. Siyempre, naguhan na siya. Tatanggi pa ba siya dun sa resolution? O, baliktad kami sana. Ako naman, ang una kong i-break yung spirit. Pag hindi enough yung i-break yung spirit, i-break mo Yung na rin bones. yung Oo, Ang ganda. Ang ganda na sa'yo. Like, ang ganda. I like that. May natutunan ako. Ganun yun, guys. So, iba-iba lang ng tactics, pero parehas tayo na pupuntahan. Merong resolution. O, dapat may resolution. Magkaiba man ng pathway, dapat mag-arrive kayo sa solution. Okay. Hindi ko alam kung may napulot ka sa araw na to. Violence Good luck, is always the answer. Mali yata yung napulot niya, kuya. Tama It's the yun. Kaya nga sa amin ay, violence is not a question. Ano yun? Violence is Violence is not the answer. Is this the question? The answer is It yes. is the question. That's yan. Yung meme. Tama. Edge, gusto ko yung mo yung nilalagay mo yung sa edit, ha? Gusto ko yung parang yung sa meme, yung parang yung may malayo na mga views. Tapos parang anime na yung background ng song. Tapos yun yung kasabihan. Ganon dapat. You are my friend. Ganon. Okay, Vince. Sige, i-wrap up mo na. Sorry na, Vince. Alam niyo, nagulo yung worldview ni Vince. Pinasok niya tong session na to na akala niya ma-resolve natin yung issues niya sa love life niya. Actually, napa-question siya. Shit, ang dami ko yatang maling ginawa. Dapat pala nag-away pala muna. Oo. Walang awatan. Mali yung mga tactics mo, Vince. Sorry. Taking notes. Key takeaways. Hindi sapat ang effort. Kahit anong gawin mong effort. Ay. Kahit punta ka pa... Picture na ako. Kahit pupunta ka pa sa bahay nila ng gabi pagkatapos mo magsulat ng thesis, hindi sapat yun. Hindi pa rin sapat. Kung pangit na yung itsura mo sa kanila, wala nang sapat. Baka kasi pangit ka talaga. Yan mo yun. Yung take away Baka dito. Perception matters, guys. Okay, Tapos I like that. Tapos dapat strategic tayo. Dapat kailangan wise tayo sa paggamit ng energy natin. Nag-outsource tayo. Kung may mas magaling naman, i-leverage natin kasi para sa atin din naman yun. Pero dapat hindi rin tayo magsusuffer doon na nag-fade na lang tayo dun sa sa shadows. Wala naging credit sa atin. Tapos ayun, show don't tell. Tapakan na. Ilang action na pick up ko. Sapa ka na lang. Parang ang pangit na pick up mo, Vince. Sorry. Kaya lang naman halos. At the end of nag-tie up yung 7 to 9 very closely. Yes, In yeah. terms of themes and meanings. Uy, siguro sagutin na lang din natin yung how will you use these laws while maintaining integrity para meron naman silang good takeaway. Siguro sagutin natin ng seryoso yung ano yung question? How will you use these laws while maintaining integrity? Napaisip tuloy ako dun sa mga laws. Wait nga, magbukas tayo. Yung sa law number 7 kasi, yung sinasabi niya dun na get others to do the work for you but always take the credit. I guess, within make wise decisions when taking or giving credit then just give credit where it's due. Kasi, syempre, you're working with others. Dapat ma-recognize din kung alin yung achievements mo and yung achievements ng iba para fair sa lahat. Kasi yun yung iisip ko dun sa law number 7. Sa ibang Siguro yung law number 7 sa akin, if on a business perspective to guys. On a business perspective, si law number 7 is the way
the way an agency works. Parang tayo, di ba, agency tayo. So, technically, outsourced personnel naman tayo lang. When we're doing good job, nakukuha pa rin naman ni VC yung credit. Siguro yung, yung side ng VC is, dapat inaalagaan niya tayo. Yun yung kapalit nun. Pero di ba, si VC as an organization, may nakukuha siya na benefit from our good work. Di ba? Which sa atin, ang balik, we have better working conditions, we have better din na pay compared to other agencies, yung ganun. So, yun yung isa ko nakita dun sa law number 7. Parang, convert it to a symbiotic relationship instead na parang parasitic. Kasi parang parasitic na yung yung the way it was framed dun sa law 7 sa book. Pero pwede naman siya maging symbiotic na relationship na you get credit from people for doing their work. Pero at the same time, meron yung kapalit sa kanila. Like, better work environment, better working conditions. Pero yun ay sa case natin . So, syempre, case-to-case basis din siya. May call na daw si... Ay, sorry. Sa law number 8 naman, make other people come to you, use bait if necessary. Siguro lang. Ayun nga, yung parang say less, be more interesting by being interested in yourself. I think naman yun. Wala ka naman doon binabaling moralities. Tapos yung win through actions, nilaro na kasi natin yung win through actions, never through argument. Pero technically, parang lang naman to guys, yung parang mag-focus ka sa work by doing good work instead of saying you're going to do work. So example, meron kasing mga tao magaling sa boka pero hindi sa action. So make sure lang na you do not oversell yourself or what you're planning to do, pero back it up with actions instead. So para makuha mo yung credit, kasi di ba meron rin tayong law for that. Yun dapat makuha mo lagi yung credit. Aling law nga yun? Yung law number 7. Hindi Yung sa una. Yung court attention at all cost. Yun dapat mapunta sa yung attention, makuha mo yung credit, 'di ba? Law number 6. Siguro pag pinag-tie up natin sila, make sure na nagagawa mo ng mabuti yung action mo, yung work mo, para yung positive attention na nakukuha mo, well-deserved mo talaga. Siguro yun yung doon, honest part of it. Ayun lang. Anyone else? Vince, baka gusto magtawag ng iba para sa mga takeaways? Ay, si Kuya Edge nag-raise ng hand. Yes. Go, Kuya Edge. Thank you. Sa akin po, ang honest, anong tawag dun? Honest something. Honest review po for the law 7, 8, and 9. Lang po, meron po akong tig-isang word for each law. Hindi naman isang word. Parang, praise, parang ganun. Una sa law 7 is parang growth and mentorship. Law 8 is self-love and law 9 is values. Kaya po growth and mentorship po yung sa law 7 kasi po pwede nating gawin is maganda siyang pampataas ng ego or pampataas ng hindi ego reputation. Yung self-confidence ng other people, yung law number 7. Kung tayo yung parang willingly natin binibigay yung idea to people na mini-mentor natin for them to grow. Yun yung pinaka pwede nating i-apply for law number 7. Tayo yung kunyari sa company or tayo yung mentor. Yun yung magiging natin. Yun yung parang value natin na ipoprovide sa mga mentees natin. Na bibigyan natin idea tapos sila yung marirealize na ay parang idea. Tapos sila na yung magki-claim ng idea na yun. So, at the end of the day, meron na silang parang self-confidence na, uy, kaya ko palang gumawa ng something. Yun po, sa law number 8, self-love, nakapagsabi na rin po ako. Pero, more on, interest in yourself leads to interest of others towards you. Parang law of attraction lang siya. Ganun.
Tapos yung law number 9, values. Yung values dapat po kasi, yung value na dapat meron ka for the law 9 is words doesn't matter, actions. Parang what matters at the end of the day is actions, not words. So dapat kung ano mang sabihin natin or sabihin ng iba, yung magiging output pa rin natin yung pagbabasehan natin ng natin, tawag dito, pagbabasehan ng ating final decisions in life. Ganun po. Yun lamang po. Maraming salamat. I think if i-combine yung three, the way I see it, it's more on character over talent sa lahat na. In a way that if you're secure with yourself, you don't have to be like for example, sa credit grabbing and whatever, parang, okay, this is my pitch. If you pitch, you make sure it's your pitch. Parang ready ka sa lahat. You have timestamps, dates, lahat. And then, if hindi ka pa sure, wag mong i-share sa iba, especially if you're not parang secure din sa team mo or whatever. But because at the end of the day, parang hindi ko na alam. Actually, ang daming papasok sa tapos. So, hindi ko na alam kung saan ako. So, that's 7. Okay. So, ganun pa din eh. It's character over talent. Kasi at the end of the day, it's your character that will speak for everything that you do compared sa talent mo na magaling ka but wala ka namang integrity or whatnot. So, yun lang. Yun lang naman. Actually, yan yung key takeaways ko. It's not just efforts, it's values din and perception ng iba, yung readiness mo. Pati nagtayan yung laws before, especially yung sa attraction and yung strategic silence din. Share when you're ready para hindi ka rin hindi mahamak yung credit ng ideas mo and mag-work din for you. So, yun lang naman. Thank you so much, Vince. Thank you so much, guys, for joining our book club today. See you next week. By the way, wait lang. Before pala tayo umalis, sino po yung next week? Oh, si Elena pala next week. Okay, so see you guys next week. Bye! Bye, guys. Bye! Thank you. Next week!